إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ومن اتبع رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تأهدى بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot sa Kanya, at huwag kayong mamamatay maliban lamang na kayo ay mga Muslim. Alhamdulillah, ang pagpupuri ay tanging sa Allah lamang. Mga kapatid sa Islam, alam po natin ng ating mga magulang ay palaging nag-uutos sa ating kabutihan, at sila rin po ay nag-uutos ng buwang katotohanan at para sa ating kabutihan. Kaya naman, lagi tayong pinangangalahanan araw-araw, at dahil doon ay mayroon sa mga anak na sumusunod sa payo ng kanilang mga magulang saan man sila naroon. At mayroon din naman sa mga anak ang sumusuway sa mga payo nito, lalong-lalo na kapag sila ay nasa malayong lugar. Dahil sinasabi nila na hindi naman sila nakikita ng kanilang mga magulang. Ngunit kapatid, naway patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag po natin kalimutan na mayroong nakamatya sa atin saan po man tayo daroon. Alam niya kung ano ang nasa langit at nasa lupa. At alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ginagawa ng tao, malaki man ito o maliit. Taos puso man ito o pakitang tao, sekreto man ito o hindi, at alam din niya ang bagay ang pwede itago at ilihim, sapagkat nalalaman niya na pabatid at ang nakikita ang lahat ng ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wallahu 'ala kulli shay'in qadir." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, O Muhammad, sa mga nananampalataya,
ilihim man ninyo ang anuman na sa inyong kalooban, pakikipagsabwatan sa mga walang pananampalataya at pagtataguyod sa kanila, o kung ito man ay inyong ilandag, ano man ang inyong gawin, ay hindi pa rin ito maaaring mailihim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya, nalalaman niya ang anuman bagay at batid niya ang batid niya ang mga nasa kalangitan at kalupaan. At siya ay qadir, walang hanggan at ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya dito mga kapatid namin sa pananampalataya, lagi nating tandaan na anumang bagay ang gagawin ng isang tao, maliit man o malaki, dapat ilagay natin sa isipan at sa puso na ang gagawin natin ito ay dapat para sa Kanya, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang dahil nakikita na nalalaman natin na tayo ay nakikita, pero dahil ito ang tunay na pananampalataya, tunay na pagtaguyod at tunay na gawain ng mga sila ay malalim ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang sa bibig. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, may makita kang mga tao ang kanila sa bibig lang. Kung may matanggap silang kabutihan, maganda ang pakiramdam nila. Pero kung masama, magkabaliktaran ng hasirat dunya wal akhirah, tumilos na dito sa dunya at saka sa al-muraqabah. Kaya mga kapatid namin sa Islam, kung talagang ang pananampalataya natin ay taos-puso, galing sa puso natin, hindi dahil sa may naputos sa ating maraming and rewards, makikita natin walang kasamaan magaganap. Kasi tulad yung nabanggit natin sa ayat kanina, kahit saan man tayo magtamo, nakikita at nalalaman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung mga kunwari, siya ay nananampalataya ng gusto, pero may ina-after niya, makikita niya minsan maganda ang ibadah niya, pananampalataya, minsan hindi. Kaya kung titingnan natin ang wisdom, may isang Westerners nagtanong sa isang Muslim, bakit sabi niya kung ang Diyos niyo ay makapangyarihan, bakit kayo inuutusan palagi magdasal ng 5 beses at magbasa ng Quran, ihdinas siratal mustaqim? Dahil hindi yun ibig sabihin na walang kakayanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi yun ay renewal sa ating sarili. Kung talagang ikaw ay tunay na nananampalataya. Dahil ang isang mabuting mananampalataya dapat nilalagay na sa isipan at puso niya ang parang ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Walang mabanggit kahit anong bigkas salita, kundi ay yung nagsulat, sinusulat ni Raqib at saka si Atid, mabuti man o masama. So kung ikaw makikita mo sa pananampalataya mo na ganyan at nilagay mo yun sa, in-apply mo sa buhay mo, sa sarili mo, talagang ikaw na ang nag-benefits dito sa mundo at sa Allah sa hereafter. Maliban doon, mga kapatid, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran,
Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yung mga sila nananampalataya at tiyakan na yung mga nananampalataya at gumawa ng kabutihan ay mapapasa kanila ang mga harden ng paraiso. Harden na sa ibaba nito ay ang mga ilog tumataloy at ito ang nagpapagkilalang tagumpay. So ito ang mga ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sila gumawa ng kabutihan for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Bigyan sila ng paraiso at tumataloy diyan sa loob ng mga ilog. At alam naman natin, wala pang nakakita ano ang itsura ng paraiso. Kaya yun din ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadith al-Quds, "Ma la 'aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara 'ala qalbi bashar." Wala pang mata nakakita sa paraiso. Wala pang tenga nakarinig. Wala pang pag-iisip ang nakadescribe kung anong itsura ng paraiso. So, ibig sabihin, preserve yun sa mga sila dwellers ng paradise. Binigay lang sa atin ang attributes, ano bang itsura ng paraiso. Isang harden, may tubig tumataloy, may ilog. Sabi pa sa Quran, ang mga ilog ito ay gawa sa laban, sa gatas, gawa sa hangin, gawa sa alak, at gawa sa tubig. Pero ang mga alak ko, hindi katulad ng alak ito. Yun ay isang rewards na inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sila na nanampalatayang unay. Ang takot sa puso nila kahit saan man sila sa mundo, kahit saan man sila sulok o binaybayan, nandoon pa rin ang takot nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang rewards na inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wa sallu wa sallim ala Muhammadin sallallahu wa sallam alayhi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi alladhina amanu alayhi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. Mga kapatid, firman ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo mga nanampalataya, dapat magtakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit nagkatakot sa Kanya at gagawin kung ano ang para sa kinabukasan. Dahil alam natin, hindi tayo permanent dito sa mundo. Hindi tayo maging pagkatapos tulad ng paniniwala ng ibang milyon, pagmamatay na sila wala na.
Pero ang parang ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dapat i-ready niya kung ano ang sarili niya para sa bukas. Kaya sabi ng isang alim, sabi niya, law kunna idha mitna turikna lakana khairan min kulli hayy. Walakin idha mitna su'ilna an kulli shay. Sabi ng isang alim, kung ang isang tao pag mamatay, yun ay tapos na, wala nang tanong-tanong. Sabi niya, maging relaxation yun sa mga buhay. Sabi, kung mamatay siya, tapos na yung problema mo. Pero, sabi niya, idamit na, suil na ang kondisyon. Pero pag mamatay ang isang tao, suil na ang kondisyon. Tatanungin na tayo sa lahat ng tanong. So, yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Kaya parang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Thumma yuwaffa kullu nafsin bima 'amilat summa la yuzlamun." Sa araw na yan, bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bawat isa sa kanila kung anong ginawa nila. Wala nang oppression doon. Kung anong bagay sa kanya, dapat sa kanya, yun ang dapat sa kanya. Kaya hindi mo na masabi, wala, hindi ko nagawa, yun ang nagawa ko, bakit wala akong rewards, ito bakit hindi mo lang. Kasi sa araw na yan, ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa ang kanyang ginawa dito sa mundo. Isip na ang bibig niya, pero ang magsalita ay yung kamay, ang paa, ang ano. Sino magsabi ang Allah subhanahu wa ta'ala? Para ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung nagmamay ko ng mga katawan ng tao, paano di masakit kumalay na? Sabi ng mga katawan, bakit kayo magbigay sa amin, sa atin? Kasi nakatikom ng bibig ng kasi. Paano di masakit kumalay na? Bakit kayo mag-witness again sa atin? Paano ang tagalogwa? Sabi ng mga katawan natin, pinagsalita kami ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, wala lang kasinungalingan, wala lang kalokohan doon. Kung anong dapat sa isa, kung anong dapat sa nagawa ng isa, yun ang may tatanggap mo. Kaya dito, sino ang mga sila makakuha nito ang tunay na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan ang buhay by the faith of Allah. Isang segundo lang. Ngayon, katapos ng segundo, hindi natin alam. Makabunin ito. Kaya dapat ang Muslim, ang real believers, ay laging handa. Laging handa. Kasi hindi natin alam kung kailan sa parating. Naway ang kaawatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa sallu wa sallimu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك لنا في يومنا هذا يا رب العالمين اللهم إنك تغفر لنا وعلانيتنا تقبل مغفرتنا وتعلم آثارنا تأتي مسؤولنا اللهم اجعل خير ما سألك في عبدك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.